sa naging pagtrato sa kanya ng junior officer niya sa PMA at ngayon senador na si Antonio Trillanes IV. Masasaktan din naman ako dahil I did not expect that. I will tell you, I did not expect that. I did not expect that. Pero ngayon, si Trillanes naman ang naghihinanakit sa mga komentong tila siya at ang mga kasamaan sa Senado ang di umano'y nasisisi pa sa pagpapakamatay ng dating general. There is now this sudden twist in the propaganda na parang ako yung pumatay kay late General Reyes. Alam niyo ho, may kasabihan yung salita ho, hindi nakakapatay yan. Kung ang mismong liderato naman ng Senado ang tatanungin, di raw sila hihingi ng dispensa sa ginawang panggigisa kay Reyes. Well, I'm not prepared to apologize to anybody. So I think if there are lapses done by other members, let the public judge them. Pero si Senator Joker Arroyo aminadong tila agrabyado ang sinumang resource person sa kasalukuyang rules ng Blue Ribbon Committee. Wala kasi siya o ang abogado niyang karapatang questionin ang isa pang testigo. Kaya rekomendasyon ni Arroyo, amyendahan na ang panuntunan. Maging ang Kamara, re-revisahin na rin ang kanilang rules upang masigurong hindi magiging biktima umano ng trial by publicity ang mga resource person. Para sa unang balita, Ruth Cabal reporting. Kapapasok lang na balita, Egyptian President Hosni Mubarak muling nanindigang hindi siya bababa sa pwesto. Sinabi yan ni Mubarak sa kanyang katatapos lamang na talumpati na inabangan ng libo-libong nagpoprotesta ngayon laban sa kanyang pamumuno. Imbes na bumaba sa pwesto, inilipat lamang ni Mubarak ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan sa kanyang vice-presidente na si Omar Suleiman. Ayon kay Mubarak, hindi raw siya magpapadikta sa impluensya ng mga tagalabas ng Egypt. Bago nito, nauna nang sinabi ni Mubarak na bababa siya sa poder sa presidential election sa Setyembre. Mahigit 2 linggo nang nagpoprotesta ang libo-libong taga-Egypt para wakasan ang magtatatlong dekadang pamumuno ni Mubarak. Hanggang ngayon, marami pa ring demonstrador na nagtitipon sa Tahrir Square sa lungsod ng Cairo at patuloy na nananawagan para mapatalsik ang Pangulo. Humpback whale na trap sa mga lambat sa Pacific Beach sa Mexico. Agad namang sumisid ang isang grupo ng mga diver para iligtas ang balyena. Mahirapan po ang rescue operation dahil hindi nila mapigilan ang pagpupumiglas ng humpback whale habang tinatanggal ang nakasabit na lambat. At para mapabilis ang pagsagip, napilitan ang mga diver na gumamit ng lubid. Tumagal ang rescue operation ng 30 minuto bago tuluyang napakawalan ang balyena. Alamin na natin ang latest sa showbiz at makichika na tayo kay Luan D. Luan. Thanks, Igan. Tamang-tama for the love month po ang una kong chika item this morning. Phil Young husband at Angel Locsin nagkaroon ng exchange of messages sa Twitter. Unang nag-tweet ang football heartthrob asking Angel for a date ngayong Valentine's Day. Conscious naman daw sumagot si Angel sa isang ring tweet, pero tinurn down niya ang invitation. Bawi naman ni Angel, baka raw sa ibang araw ay pwede. At sa panayam kagabi ni Phil sa 24 oras, hindi siya nakatakas sa pagtatanong ni Mike Enriquez nang tanungin siya tungkol sa feelings niya for Angel. You have feelings for Angel Locsin? No comment. No comment. Okay, you just answered my question. Okay. Okay. Bagong afternoon drama series ng GMA na Nita Negrita magsisimula na ngayong Lunes. Sa press conference kahapon, in character na dumating ang bidang si Barbie Forteza. Present din sa press con ang kanyang ka-love team na si Joshua Junicio. Sa bagong soap, muli raw makikita ang husay ng dalawa sa kanilang pagsabak sa drama. Nagpasalamat ang magka-love team sa panibagong project na binigay sa kanila ng Kapuso Network. More chika stories ang ating pagsasaluhan sa aking pagbabalik. Balik muna tayo kay Rhea. Salamat, Luan. Vase na gawa sa kawayan agaw atensyon sa isang fair sa Kidapawan, North Cotabato. Kakaiba ito dahil nakaukit sa vase ang disenyo ng bahay kubo. Metikuloso po ang pagkakagawa sa disenyo. Bawat detalye ay maingat na kinorte. Ilan lang ito sa mga native products na bida sa nasabing fair. Ang presyo nito aabot sa halos 4,000 piso. Pakibalita tayo sa lagay ng trapiko at kasama po natin ngayon si Laban Yuver. Maraming salamat, Igan. Eto na po mga kapuso ang ating danay ng trapiko. Nahin po muna natin ang aming kinaroroonan
intersection po ng Lacson, Longlan at Dinasalang na sa mga oras na ito ay maayos pa naman, tuloy-tuloy pa naman ho yung ating mga motorista. Pero dagsana yung ating mga motorista dito at may mga pila ng nararanasan. Pero once mo na nag-green na po ang ating traffic light, magiging tuloy-tuloy na po ang kanilang pagbiyahe. Via GMA traffic system naman mga kapuso, nakikita natin sa kanang bahagi sa itaas ang EDSA Kamuning. Yung pong kanang bahagi ay halos hindi na gumagalaw. Yan ay patungo ng Makati and South area. Dire-diretso na po yung kabigatan ng daloy ng trapiko rin hanggang EDSA Cubao. Ang kaliwang bahagi naman patungo naman po ng Norte at Monumento ay walang problema. Sa C5 Taguig naman mga kapuso, makikita ho natin ang kaliwang patungong Bikutan at ang kanang patungo ng Pasig. Kaya naman po napakaluwag at walang problema. Ang EDSA Ortigas ay ganun din. Yung pong dalawang flyover, ito pong nasa kaliwa ay patungo po yan ng Makati at yung nasa taas naman patungo po ng Barangay Avenue ay walang problema. At ang kanang bahagi naman, patungo naman po ng EDSA Cubao, ay wala rin hong pupuntahin ng ating mga motorista. May coding ho tayo ngayong araw, mga plakang nagtatapos sa numbers 9 and 0. Ayan, eto na mga kapuso para sa mga nagbabantay, para sa mga smoke belchers natin dyan. Pwede na ho natin i-text ang ating mga smoke belchers sa mga sasakyan. I-type lamang po, pwede kayo mag-text. I-type lamang po ang usok, space, plate number, at ipadala sa 2327. Bukas ito para sa lahat ng cellphone subscribers. Pagsisimula po ito ngayong araw, February 11, 2011, ang mayroon report na smoke belching vehicle ay hindi papayagan ng LTO na makapag-renew ng rehiso kung hindi nila aayusin ang kanilang mga sasakyan. Ang multa o parusa sa smoke belchers ay ang mga sumusunod. Sa first offense by 1,000 pesos, sa second offense by 3,000 pesos, at sa third offense naman by 5,000 pesos, at kanselasyon ng ORCR or Official Receipt and Certificate of Registration sa loob po ng 1 taon. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang rated ng kasada, Laman Lumer, Small Majan and Arrow. Fine, balik sa'yo, Iga. Salamat love at ang hirit namin mamaya mga mortar na ginamit ng World War II na-recover sa Maribeles, Bataan. Ano yan? Mortar. Lolo sa Datupyang, Maguindanao, sugatan matapos iligtas ang ima niyang apo mula sa nasusunog na bahay. At narito na po si Nalina at Pia. Salamat, Igan! Uy, 3 araw na lang, Valentine's Day na. Mga guys, may date na ba kayo? Nako, hanap-hanap na. Kung kabado po kayong matanggihan ang inyong